Tayo ang bagay, Margarita. Ang mga tulad natin sa mundong ito ang bagay. Nagsusumamong paliwanag ng kapwa niya food servers na si Paul. Mangilan-ngilan lamang noon ang mga kumakain sa burger house na pinaglilingkuran nila. Pwede bang tigilan mo ako, Paul? Inis na wika niya. Kailan mo ba kasi ako sasagutin? Tanong ng lalaki. Di ba't lagi naman kitang sinasagot basta't nagtatanong ka? Mataray na ang tono niya habang nakairap dito at nakapamewang. Ibig mong sabihin ay mahal mo rin ako? Nananalakab na tugon ng lalaki. Ano? Di ah. Wala pa sa bukabularyo ko ang mga bagay na yan. Gitla niyang sagot. At saka hindi ang isang katulad mo lamang ang magugustuhan ko. Kung ikaw rin lang naman ang magpatuka na lang ako sa ahas, kaya tigilan mo na ako sa kakakulit mo. Pwede ba? Sarkastikong pahayag ng dalaga. Nasaktan ng lalaki sa tinura niya at alam ni Margarita iyon. Kitang-kita na yun sa pamumula ng mukha at mga tenga nito, ngunit hindi niya iyon ikinabahala. Gusto talaga niyang masaktan ng binata upang itigil na nito ang panliligaw sa kanya. Ayaw niyang may manliligaw sa kanya, sagabal yun sa kanyang pag-aaral at sa kanyang mga pangarap. Pareho lang ang kulay ng ating dugo, Margarita. Malalaman mo din yan pagdating ng araw. Mapait na wika ni Paul. Matapos ay tumalikod na ito at ipinagpatuloy ang ginagawa. Sinong tinakot mo? Bulong niya sa sarili na nakatikwas ang muso. Prangka siya. Sinasabi niyang ayaw at gusto niya. Pinatibay na ng maraming karanasan ang kalooban niya. Kailangan niya ng matibay na kalooban. Iyon ang kanyang sandata. Ang tanging mabisang sandata na gagamitin niya sa buhay. Ayaw niya kay Paul dahil naiinis siya rito. Sa tuwing makikita niya ang binata, ay para bang lagi siyang bumabalik doon sa bahay ng abuela niya sa Timonan. Para bang isa si Paul sa mga taong nagpupunta doon. Tulad kasi ng mga ito ang kumilos ang lalaki. Ang animoy nakakalokong pagtawa. Ang nanlilisik nitong mga mata. Naaalala niya ang abuela niya sa kung paano kumilos si Paul. Lalo itong kinaiinsa ni Margarita. Tulad na lang niyong lalaking masugid na nanligaw sa kanya noong mag-rural service siya sa Cagayan, si Celso Arellano. Malayong lugar ang pinili niya sa pagbabakasakaling makatagpo siya ng ibang kapalaran doon. Pero maliban kay Celso ay walang ibang nangas na manligaw sa kanya doon. Ewan ni Margarita kung bakit. May nakapagsabi sa kanya na kinatatakutan doon si Celso. Hindi niya maintindihan. Hindi naman kalakihang lalaki upang katakutan sa obserbasyon niya. Hindi kalaunan ay may isang naglakas loob na manligaw sa kanya. Si Roy, isang kawani sa isang bangko doon. Nang mapag-alaman ni Celso na nanligaw si Roy sa kanya, ay galit na kinausap ng unang binata. Hindi nagpakita ng takot si Roy kay Celso, at sa halip ay nagpatuloy ito sa panliligaw kay Margarita. Hindi pa lumilipas ang isang linggo ay natagpo ang patay si Roy. Walang makapagpaliwanag kung ano ang kinamatay nito. Wakwak ang tiyan nito nang matagpo ang nakahandusay sa di kalayuan mula sa bahay na tinitirhan ni Margarita. Halos lahat ng paraan ay ginawa ni Celso upang mapaibig si Margarita. Subalit wala talagang pagtingin dito ang dalaga. Sa halip ay inis at naaantipatikohan si Rito, gaya ni Paul. Isang gabi pinasok ni Celso ang silid tulugan ni Margarita upang siya ay pagsamantalahan. Huli na nang mamalayan niya na nakapasok na pala ang lalaki sa loob ng silid niya. Mabilis ang mga pangyayari. Akap-akap na siya ng binata at ang kana siyang gagasain. Gayon pa man ay hindi siya karakang nawala ng loob. Nanlaban siya. Kalmot sipa at kung ano-ano pang pagsusumikap na paraan ang ginawa niya upang hindi maisakatuparan ng lalaki ang hangarin nito sa kanya. Ngunit higit ang lakas nito sa kanya. Nagpambuno silang dalawa sa loob ng silid. Isang matinding suntok sa sikmura ni Margarita ang dagling nagpahina sa kanya. Nangapos ang kanyang paghinga. Ramdam niya na malapit na siyang panawan ng ulirat. Pilit iyang pinaglalabanan ng kanyang nararamdaman, subalit nagdidilim na ang paligid. Bigla buhat sa kung saan ay lumutaw doon sa silid niyon ang kanyang abuela. Sa kabila ng nanlalabo na niyang mga panin, ay kitang-kita ni Margarita ang galit sa mukha ng matanda. Nanlilisik ang mga mata nito. Hindi na niya maintindihan ang mga katagang sinasabi ng kanyang abuela. Kay Celso na tahimik lamang na nakinig sa matanda. Di kawasay tumalon palabas ng bintana ang lalaki. Marahan siyang binuhat ng kanyang abuela at muling inihiga sa kama at kinumutan. Ramdam ni Margarita ang masuyong pag-aruga sa kanya ng matanda. Noon na numbalik ang kanyang ulirat. Lola, pagulantang na sambit ni Margarita. Subalit wala siyang nakitang abuela sa tabi niya. Nagtatakang iginala niya ang paningin sa palibot ng silid. Naroon ang lahat ng bakas ng tangkang panghahalay ni Celso sa kanya. Nagkalat ang mga gamit, ang mga unan at iba pa. Nananakit pa rin ang sikmura niyang sinuntok nito at ang mumunting galos na tinamo niya buhat sa pakikipaglaban dito. Subalit wala na ang dalawa. Noon niya napagtanto na hindi siya pinababayaan ng kanyang abuela
kahit nasa malayo pa siya. Magmula noon ay hindi na nakita ni Margarita, ni Anino ni Celso. Nang matapos siya sa kanyang rural service sa Cagayan, ay natanggap naman siya bilang isang nurse sa Quezon Memorial Hospital sa lungsod ng Lucena. Bagamat malapit lamang ang Lucena sa Atimonan, ay bihirang-bihira pa rin siyang umuwi upang dalawin ang kanyang abuela. Mahigit ding 1 taon siyang naglingkod sa ospital bago lumabas ang resulta na pumasa siya sa eksamen ng mga nurse na nag-apply magtrabaho sa US. Sobrang tuwang nadama niya sa puso niya sa kaalamang iyon. Yun ang sandaling kanyang pinakahihintay, ang makapagtrabaho sa ibang bansa. Punong-puno ang dibdib niya ang di maipaliwanag na tuwa at panibagong pag-asa. Noon lamang nakita ni Margarita sa kanyang abuela ang pagkalito, panghihinang ng loob at takot matapos na malaman ng matanda ang nakatakda niyang pag-alis. Ang dating matigas at mabalasik nitong anyo ay dagling napalitan ng panlulumo. At sa kaibuturan ng puso ni Margarita ay alam niyang nandun din ang lungkot. Subalit pilit niyang pinapawi iyon kapalit ng panibagong pag-asang dulot ng pagtatrabaho niya sa ibang lupain. Sa kabila ng lahat ay alam niya kung gaano siya kamahal ng kanyang abuela, bagamat hindi yun naipakita ng matanda. May mga sandali habang siya ay natutulog noong siya ay bata pa na buong pagmamahal siya nitong tinititigan. Hinahaplos nito ang kanyang ulo ng buong pagmamahal. Alam niya iyon. Paminsan-minsan din ay lumuluwas ang kanyang abuela upang dalawin siya nung nag-aaral pa siya. At lumalakas ang kanyang loob sa kamalayang hindi siya nag-iisa, na mayroong isang taong nagmamahal sa kanya. Malaki rin ang naitulong nito sa kanyang pag-aaral at higit sa lahat sa kabila ng ano paman. Ang kanya pa ring abuela ang matigang kumalinga at nagpalaki sa kanya. Ang abuela ni Margarita, ang mga taong napupunta sa bahay nila sa Atimonan, si Manggodo, si Celso, at si Paul. Kung ganoon ay totoo nga ang sinasabi ni Paul. Sila nga ang magkakauri, ang magkakabagay. Ilan kaya sila sa mundong ito? Marahil ay marami. Paano si Peter? Katulad din kaya nila ito? Imposible. Iba si Peter. Sa loob ng 12 taon nilang pagsasama bilang mag-asawa, ay wala siyang nakitang kahit anong bakas na katulad nila ito. Bukod pa roon, ay purong Amerikano ito. Puti siya at walang tulad namin doon sa Amerika. Pulong ni Margarita sa sarili. May I offer you a drink, ma'am? Tanong sa kanya ng flight attendant. Naalimpungatan siyang tungkol. Wine please. Red or white? Red, aniya. Matapos dulutan si Margarita ng flight attendant ng pagkain at inumin ay kumain na rin siya. Habang kumakain ay patuloy pa rin naglalakbay ang isipan niya. Humigit kumulang pang 7 oras ang liliparin ng eroplanong sinasakyan niya, public sa Los Angeles, California. Sabik na siyang makauwi. Alam niyang naghihintay doon ang pamilya. Lalo siyang nainip sa kaisipang iyon. Dalawi siyang nabagot sa paglalakbay. Pakiramdam niya ay may kung anong taon na silang nagkahiwalay ng mag-anak. Sabik na siya kay Peter. Siguradong nangulila ito sa kanya. Ikinros niya ang mga binti dahil naisip ang maaaring mangyari pagsapit nila sa kanilang bahay. May kung anong kiliti siyang nadama, buhat sa kanyang kaibuturan. Alam niya kung paano humalik si Peter. Maalaw yun. Paliliguan muna siya nito ng halik sa buo niyang katawan. Hindi nito malaman kung siya unang hahaplusin. Hindi siya titigilan ng asawa hanggat hindi siya nagmamakaawa. Lalo na ay naaabot niya ang kasukdulan tuwing sila ay magniniig. 1, 2, higit pa kung minsan. Naiinggit nga sa kanya ang kapitbahay nilang si Lorraine dahil medyo may katabaan kasi. Ang asawa nito, hindi katulad ni Peter na macho. Lalo naman niya itong iniinggit sa tuwing magkukwentuhan silang dalawa. Alam niyang may lihim na gusto ang babae sa kanyang asawa. Biglang rumagasa ang pangamba sa puso ni Margarita bago iyon napalitan ng puot. Alam niya na may karikirihan ng babaeng iyon. Palagi si Lorraine sa kanilang bahay. Kunwari ay napadaan lang o kaya ay makikipagkwentuhan sa kanya. Ngunit lagi itong itinataon na naroon si Peter. Paminsan-minsan ay nahuhuli niyang nakatitig ito sa kanyang asawa na may kahalong pagnanasa. Alam niya ang ugali ng kapitbahay nilang iyon. Baka may kung ano nang nangyari sa pagitan ng asawa niya at ni Lorraine. Madali pa namang matukso ang mga lalaki. Mapapatay kita, Lorraine. Gigil na anas ni Margarita sa sarili. Marahan niyang inangat ang maliit na basong plastik na may lamang alak upang inumin ang laman niyon. Nang iinumin na niya ang laman ng baso, ay biglang naging dugo ang laman niyon. Dahil sa matinding kabiglaan, ay naitapon niya ang likido. Todo ang hingi niya ng paumansin sa lalaking katabi niya nang matalsikan ito ng alak. Oh, I'm so sorry. Pero kakaiba sa inaasahan niya ang tugon sa kanya ng lalaki. Talagang ganyan sa umpisa. May sasani ka rin. Ano ang ibig sabihin nito? Na hindi siya sanay sa sumakay sa eroplano, na noon lang siya nakatingin ng ganong klaseng alak.
Muli niya itong sinilyapan para irapan, pero may ngiti ito sa kanya di niya mawari. May kung anong pagkainis siyang nadama, bago yun napalitan ng pagkalito. Tulad din ba ito ni Celso, ni Paul, tulad niya? Mabilis niyang inilihis ang tinatakbo ng kanyang kaisipan. Kinalma ni Margarita ang sarili. Agad niyang binaliwala ang mga katanungan sa kanyang isipan. Wala siyang panahon para doon, at gagawin niya ang lahat upang mawala ang kahit anong tatak niyon sa kanya. Maraming paraan, napakarami. Bakit naging Amerika pa ang Amerika kung hindi ito makagagawa ng lunas para sa kanya? Muli siyang nabuhayan ng pag-asa. Muling lumakas ang kanyang loob. Nagpatuloy siya sa kanyang pagkain. Patuloy ang eroplano sa paglipad sa himpapawid. Maraming tao sa Los Angeles International Airport. Isa si Margarita sa mga yun na matuling kumikilos, dala ang kanyang mga kagamitan. Tulak-tulak niya ang isang card at mabilis siyang nagtungo sa daang palabas ng paliparan. Sweetheart, Mommy, here! Mabilis niyang sinundan ng pamilyar na mga tinig. Parang lumilipad na tinungo ni Margarita ang pinagmula ng mga boses. Tuwang-tuwa siya. Maigpit siyang niyakap ni Peter at hinalikan. Pagkatapos niyon ay hinalikan din siya ng kanyang anak na si Bruce. Humalik din si Jenny sa kanyang nalatang nasasabik din sa ina nito. Hindi na makapa ni Margarita ang inis sa dibdib niya para sa kanyang panganay at pakiramdam niya ay ganun din ang anak niya sa kanya. Marahil napawi yun ng ilang araw nilang hindi pagkikita, bagamat medyo ilag pa rin ito sa kanya. Hindi na pinansin niyo ni Margarita. Ang mahalaga ay kapiling na niyang muli ang mga mahal niya sa buhay. Kagawa na lamang silang paraan upang magkalapit silang mag-ina sa mga darating na panahon. Ilang minuto pa at lula na sila ng kanilang sasakyan papauwi sa kanilang tahanan. Welcome home, Margarita. Punong-puno ng kaligayang sambit niya sa sarili nang marating nilang bahay. May sana niyang bubuksan ang pintuan ng kanilang tahanan nang gulantangin siya ng mga kahul ng asong alaga ni Jenny. Galit na galit ito kay Margarita at animoy takot na takot. Tahol at alulong ang ginawa ng aso pagkakita nito sa kanya. Hindi naman niya malaman ang gagawin. Ilang saglit siyang parang itinulos sa pagkakatayo. Matuling tinakbo ni Jenny ang alagang aso. Kanaraga at pinatamhimik, pero alumpihit pa rin ang aso. Spikey, it's Mommy. Wika ni Jenny sa aso na patuloy pa rin sa mahinang pag-ungol. Nalilitong ipinasok ng dalagang alagang aso sa loob ng silid nito. Patuloy pa rin yun sa pagtahol at pag-angil. Inasikaso na lang ni Jenny ang kanyang mga dala. Kinuha niya ang mga pasalubong niya para sa mga bata. Otak biscuits, mango preserves, matamis na bao, halayang ubi at tikoy. Hindi malaman ng dalawang bata kung alin ang unang kakainin. Tinikman ng mga ito ang lahat. Naglalambing na lumapit sa kanya si Bruce. Kwentuhan mo naman kami, Mami. Inumpisahan ni Margarita ang kwento niya mula sa kanyang pag-alis sa Los Angeles International Airport. Ang binahe niya hanggang sa dumating siya sa Pilipinas. Ikinuwento rin niya ang mga puno ng niyog na dinaanan niya habang sakay ng bus, ang mga tulay ng ilaw at mga sapang kanilang dinaanan, at ang mga magagandang tanawin na muli niyang nasilayan pag-uwi niyang iyon. Pero lahat lamang ng magaganda ang ibinida niya. Iniwasan niyang mapadako doon sa tunay na dahilan ng pag-uwi niya sa Pilipinas. Binigyan niya ng makabuluhang kasaysayan ng kanyang abuela. Sa pananaw ng kanyang kabiyak at mga anak, ang pagmamahal at pag-aaruga sa kanya, ito ang mga pangaral. May katagalan din silang nagkwentuhan bago nila naisipang kumain ng hapunan. Medyo paggabi na at madilim na sa labas ng kanilang tahanan. Matapos nilang kumain ay sinamahan na niya si Bruce sa higaan nito upang matulog. Isang may suyong halik at malambing na good night, Bruce, nang iginawad niya dito. I love you, Ma'am. Iyon na tumagilid na ng higa ang bata upang matulog. Matapos lumabas ng silid ni Bruce, ay pinatay ni Margarita ang ilaw sa silid nito. Dinako niya ang silid ni Jenny at marahang binuksan ang pintuan niyon para gawaran din sana ng halik ang panganay. Subalit galit na nagkakahol muli si Spike pagkakita sa kanya. Tinampot itong muli ng anak pero patuloy pa rin sa pagkahol at pag-aangil sa kanya. It's okay, Mommy. Good night. Ani Jenny habang hawak ang alagang aso. Good night, Jenny. I love you. Masuyong wika niya. Halatang medyo nanibago ang anak sa tinurang ng ina dahil hindi yun madalas sambitin ni Margarita dito. Masayang ngumiti ang dalaga. Hindi na nagtangkang tumuloy si Margarita sa silid. Pinatay na lamang niya ang ilaw at ipinilid ang pinto. Medyo naguguluhin siyang humakbang papalayo doon upang pumasok sa silid nilang mag-asawa. Hindi dating ganun si Spike sa kanya. Maamo sa kanyang aso. Noon malayo pa siya ay sumasalubong na ito sa kanya. Ang ilang araw na pagkawala niya sa bahay nila